Welcome sa Dito sa Australia, the podcast. At ngayong araw, makakasama natin si Ate Kay, tubong Parañaque at international student ngayon dito sa Australia. At siya currently ay 40 years old. Okay lang bang sabihin ko yun? Yes, why not? Ate Kay, pwede mo mga ipakilala yung sarili mo sa amin, sa mga nakikinig sa atin ngayon? Probably I'm achiever talaga. Sobrang achiever. Sobrang parang may ADHD, sinasabi nila. Hindi ako napapakala, hindi ako nakokontento. That's me. Every time na may nangyayaring achievement, I will always look forward what I can do next. Yun siya. So, nakakapagod yung personality. That's my personality. And at the same time, ate, number one ate ng 4 na kapatid kong babae. I can't say na good daughter kasi hindi naman ako sobrang makamama and makapapa. But I am more on general. Makapamilya talaga ako. I love my family. Pero, I don't have super close relationship to my parents. Kasi my dad, when growing up, work lang siya ng work. And then my mom, focus siya sa ibang siblings ko. Kasi we grew up really, really poor then. Nakatira kami sa depressed area. Mga taga-CAA sa Parañaque. Depressed area talaga siya. Para siyang mini Tondo ng Parañaque. So, if may viewer ka na taga-Parañaque at sinabi naming CAA, alam nila yan kung saan yan. So, Sitio Nazaret, yan siya. Kayo po ay panganay? Ako ay panganay, yes. Panganay. Bilang panganay, may pressure ba yun sa'yo as bilang panganay kasi inyong magkakapatid? Oo, may pressure. Bata pa lang ako, parang hinon na Parang in-input na siya sa DNA ko na when you grow up, you have to help your family. Pag tanda mo, kailangan may ganito ka na. Talagang hinon na ako nung kasi nuclear family nga kami. So, yung mga tita, ganyan, mga lola, ganyan. So, sinasabi na you're gonna achieve more when you grow up. Kasi matalino kang bata, nakikita nila bibo. Pag pinasayaw ako, sasayaw ako. Pag recite ako ng poem, mag-recite ako ng poem. Ganon yung personality ko ng bata ako. So, in-imprint na sa DNA ko na panganay ka, you have to help your family. You have the responsibility. Responsibility, oo. Ganon. Pero, paano naman po kayo napunta ng Australia? Yan. Good question and good story, di ba? I could say, lost talaga ako after ng redundancy ko with Google Operations Center. Kasi doon na end up yung career ko. I'm doing advertising. So, digital advertising yung trabaho ko sa Google noon. Tapos, I think I worked with them for 7 years, almost 10 years, almost a decade. So, parang yung identity ko nandoon sa ginagawa ko na. Kasi, I'm not in a relationship, I'm not dating din doon sa Pilipinas. Talagang, ang buhay ko, work, uwi, travel. Because I do solo backpacking. Solo travel ako madalas. Kasi yung mga friends ko nga, nagsipag na sila, asawa, nagkaanak na. So, hindi na ako nakaka-relate. Parang ganun. And then, I lost touch na rin dun sa mga friends ko. Parang ganun. So, yun na siya. Parang dun na umikot yung life ko. Tapos, naging identity ko na siya to the extent na I don't know what to do nung na-redundant na yung whole team namin. Kasi whole team yung nawala Ayun, yun so, siya. ito ay parang BPO company sa Pilipinas? Parang siyang BPO company. So, ang story is that before we are being handled by third party, and then Google decided to create their own contact center. They call it Operations Center. So, yung mga nag-handle ng mga campaigns, yung nakikita yung ads sa YouTube, kami yan. Kami yung nag-manage niyan. So, B2B siya. Kami yung nagbi-build ng campaign sa Google Ads. Definitely yung mga advertising, digital advertising na alam yung DFP or yung Google Ads. Makaka-relate sila. Alam nila yung sinasabi ko. Alam nila yung sinasabi ko ngayon na we run ads, we build campaigns. Yan. Isa sa una kong trabaho ay sa BPO. I work in Sutherland. Alam? Ang hawak kong account ay AT&T. That was my first job nung nasa Pilipinas ako sa Clark sa Pampanga. Tapos, pero hindi ako nagtagal. Hindi ko kaya yung buhay. Environment, yung environment, yung maghapon na nakaupo sa harap ng computer, nakakapagod yun. Yes. Bakit niyo po, umalis ba kayo o kailangan? Kasi yun yung highest paying job at the moment sa Pilipinas. Aminin natin yan yung BPO talaga Pero kasi yung mga BPO na customer service, yan ang hindi ko kaya. So, non-voice yung akin. Tapos, since inabsorb nga kami ni Google, kinuha kami ni Google from that third party,
Google yung feeling namin. Kasi free food, yung lahat ng perks na nakukuha ng Googler sa ibang bansa, sa California, kung saan mang bansa, nakukuha din namin yun. We have that perks. So technically, we're not Googler, we're GOCer. Yun ang sinasabi nila. So, ayun, parang super happy environment to work with. Yung mga katrabaho ko din, sobrang sila achiever din, sobrang mga educated talaga, and yung ma-inspire ka kasi yung iba nagko-coach pa ng calisthenics, nagbi-build ng businesses, and I have that kind of mindset na I wanted to do more than what I'm doing yung current job. So siguro yun din yung reason kung bakit kinonsider ko din si Australia. Paano pumasok yung idea ng Australia doon sa parte ng buhay na yun na okay ka sa trabaho, tenured ka na, okay ka na. Okay na, yes. Kapisado mo na para ka nang hindi nagtatrabaho pag ganyan, di ba? Parang, totoo. Ano na siya, nasa dugo mo na, comfort zone mo na. na. Tapos, paano pumasok yung idea na Australia is there? Kasi ganito yun, I traveled here in Australia back 2018. Kasi yung cousin ko nandito siya. So, we grew up in one household. So, parang kapatid ko na rin talaga siya. Tapos sabi niya sa akin, why not try your opportunity here in Australia? Kasi, nakikita naman namin very determined ka, very, kumbaga, masipag. Kumbaga, ang key daw kasi dito sa Australia, kailangan masipag ka. Kailangan masipag ka, walang susuko. Kailangan matapang ka, makapal ng mukha mo. Ako yun. Nilang can-do attitude. Ang kapal ng mukha ko. Ganon. So, sabi ko nga, bakit hindi ko i-consider? Tapos, yun nga, sakto, kaka-absorb lang sa amin ni Google that time. Nag-iisip ako, sabi ko, should I switch country na? Is it about time? Kasi nag-work din ako sa Dubai for a year sa McDonald's Emirates sa Dubai. Bata pa ako noon. That was 2009? Matagal na din. Oo. So, ang tagal ko nang hindi nag-abroad. Tapos yun nga, comfort zone ko na talaga ang Pilipinas. Andun ang friends ko, may kotse ako doon, may business akong natayo with my sister. Okay na, parang ganun, hindi mo na ako aalis. And sakto, nung nag-iisip naman ako na umalis na, kasi nga maganda din naman yung offer ng cousin ko, habang hindi ka pa nakakakita ng trabaho or hindi ka pa ganun ka-stable, you can stay with us, kasama family ko. And mabait naman talaga din yung napangasawa niya. So parang, it's a good offer. At parang at start, it's really, really a good offer. Parang, yun na, nag-decide na ako, pero nag-pandemic. Yan yung nangyari. Back 2020. Yan siya. So, nung 2018, nag-travel ako dito, 2019, nag-spend ako ng New Year and Christmas. Kauna-una ang nood ko ng fireworks sa Sydney, Circular Quay sa Sydney Harbor. Sabi ko, this is the country I wanted to stay. Kasi beaches, tapos very classy, tapos number one, walang pakialam yung mga tao sa suot mo. Kasi medyo chunky nga yung katawan ko, and I'm very insecure with my body before. So parang, wala silang pakialam kahit ang taba ko, naka two-piece ako dito, naka ako dito, wala silang pakialam. Yun yung una ko nagustuhan. That's why I said, okay, maybe this is, ang babaw, di ba? Ang babaw, pero yes. So, kanya din talaga yan eh. Ako kasi, on the moment na sinabi kong, Australia, I love Australia, nung nakita ko yung trend. Nung sumakay ako. Yes, isa pa yan niya kinonsider ko. Na-appreciate na, ang ganda-ganda ng Australia. True. Bakit sa Pilipinas, hindi ako makaupo sa LRT? I know. Bakit sa Pilipinas, ang hirap mag-jeep? Totoo. Ang mahal-mahal ng angkas, ang mahal-mahal ng Grab. Pero, kailangan na yun yung inasakyan ko. Kasi I'm working sa mabilisang pace. Parang gano'n. So, dito nung nakita ko yung trend na, pwede pala akong pumasok ng trabaho ng chill lang. Chill lang, correct. Sumakay ng public transport na chillax lang. Totoo yun. Yan, isa rin din yan sa kinonsider ko. So, isa sa kinonsider ko is yung transportation. Sabi ko, I can parang start zero. Tapos yung support ng family. Pangalawa yun, kasi may family ako dito. 2 cousins ko nandito sa Sydney and yung isa nasa Brisbane. So sabi ko, hindi ako malulungkot. I have my family here. And then, a few friends are also here. So, hindi lang sila Filipino. Kasi nga nagsosolo backpacking ako. So, I met few people na nagta-travel and then we keep in touch. Kasi nga, I have a plan to go na to Australia. So, yun.
Yung start ko, hindi naman siya super zero when it comes to connections. Kumbaga, may connections naman, hindi tayo mahu-homesick masyado. Yun siya. Pero ilang taon po kayo nung nagpunta kayo ng Australia? I was 38. 38? Oo, 38 ako nung, turning 39 ako nun. Nung nag-decision kayo Oo, nag-decision ako na mag-Australia. Na iwanan ng buhay sa Pilipinas? Iwanan ng magandang buhay sa Pilipinas. Sa edad na 38? Oo, totoo. Bakit? Kasi nga yun nga, may pagka-ADHD Hindi, joke lang. Hindi, sobrang dreamer. Talagang inisip ko noon, I don't want to end up like my dad. Kasi yung tatay ko, after nung 40, after niyang ma-redundant din from work, nag-stop na siya. Tinigil niya na yung life niya. After noon, nakakuha siya ng negosyo, tricycle. Tapos he never thought of like, meron pa akong 4 na maliliit na. Wag na ako kasi medyo dalaging-ding na ako noon Meron pa akong 4 na kailangan pakainin. Parang ganun. So I said, there's more outside. Kung hindi na dito sa Pilipinas, pwedeng sa labas. Yun yung naisip ko noon. I don't want to end up like my dad. Yun yung, mayroon akong bubog sa parents ko noon Pero ngayon, we're totally okay. Meron talaga akong bubog nun sa parents. So, paano yung naging proseso na 38 kayo? Paano kayo anong visa in-apply nyo? I started tourist visa kasi hindi ako 100% sure pa talaga na mag-i-stay ako sa Pilipinas. I have pending application din sa Pilipinas noon. So that time, dahil nga nag-pandemic na, uso na yung video call na Zoom na lang na interview. So yun lang, Zoom na lang yung interview noon. Tapos sabi ko, humingi ako ng sign kay God. Actually, medyo spiritual ako ng content. Sabi ko, if sa 4 na interview na yan, wala akong makukuha or hindi ako makukuha, that's the sign I have to apply for student visa. Tapos yun, nag-apply naman ako ng student visa. However, it was refused kasi yun yung mga time na nagbabago yung there are changes with the rules. Hindi ko na masyado maalala yung timeline na siguro mga November. Kasi November intake yung kukunin ko So mga August. Anong year? So siguro September, June, July, August. Oo, mga July, August 2023. Okay. So, di ba tapos na yung 3 months, di ba? Kasi 3 buwan lang naman tayo pwede magstay dito pag naka-tourist visa, di ba? Usually, depending on the visa. Depending on the visa. So, yung akin, ang rules nung sa akin, 3 buwan lang akong pwede magstay dito. So, sa ika-1 month na sunod-sunod yung interviews ko na yun, na hindi ako natanggap sa trabaho, nakakausap ko pa CEO may-ari ng kumpanya talagang, talagang final na talaga. Approval na lang nila yung hinihintay. Hindi pa talaga ako nakuha. So, sabi ko, sign na yun. Maybe it's a sign to just stay and try yung student visa nga. And apply ka onshore na. Onshore na. And at the same time, inisip ko, win-win din siya. Kasi wala naman akong credential academically kay marketing and communications. Kasi feeling ko, luck lang talaga yung pagkakapasok ko sa Google and yung pagkakaroon ko ng background with advertising. Kasi lang yun word of mouth lang of people na nakita kong magtrabaho, how hardworking I am, and yung result na binigay ko sa work. So parang sinabi nila na kunin nyo na to, gawin nyo na to, kunin nyo na siya, gawin nyo siyang ganito, ganyan. I'm a nursing aid graduate, 1 year lang. But I was able to climb up the corporate ladder. Ang in-apply nyo po nung nag-student visa kayo ay marketing course? Oo, kasi yun din yung sinadjust ng agency. Ang nasa isip ko talaga, to be honest, kasi into self-help na ako Self-help books, psychology, ganyan, dyan ako sa well-being. Nagbali pa ako before ako pumunta dito sa Australia rather. Nag-iisip na ako talaga to take psychology. Kung hindi psychology, mental health or related to social work or something like that. So yun talaga yung gusto ko. Sinadjust nung agency is that yung experience mo sobrang layo dun sa course na gusto mong kunin. So sabi niya, mahihirapan tayo, hindi ka ma-approve. Yun yung sabi. So sabi ko, sige, kunin natin kung ano yung ma-approve ako, then tignan na lang natin kung anong mangyayari in the long run. So yun, sinunod ko yung payo nila. Tapos ending, meron ng PR something sa social worker ngayon, diba? Marami ng updates. Tapos ending, hindi pa rin naman na-approve, nag-ART pa rin ako. Paano yung naging proseso? So nag-apply ka ng student visa and then after a couple of months, your student visa application get refused. So how many days? Ilang buwan na wala kang working rights? Taon na wala akong work rights. Taon na naka-bridging ako. Kakakuha ko lang ng work rights ko July 8 this year, 2025. From 2023 to 2025, wala kang work rights? Wala.
Wala. How do you survive? Yun nga, kagandahan, may ipon tayo, we saved. At the same time, very supportive yung family ko. Well, mga tita ko, yung cousin ko na nandito, pinatira talaga nila ako sa bahay. In exchange naman din, meron akong nephew and niece na binabantayan once in a while, ganun. Tapos yung tita ko na naging na-sponsor ko, tinulungan din ako sa money. And then few friends. Dumating talaga yung point na hit rock bottom, negative. Oo, pero mula tayo, very determined tayo sa dreams and goals natin. So, I didn't stop. Ano po ba yung dreams and goal na sinasabi natin? Kasi at the age of 38, you moved to Australia, the visa get refused, you still stayed, keep fighting. Yes. For what reason? Siguro, lang talaga. Siguro yung parang may nararamdaman ako inside of me na parang sinasabi, you're meant for something great. Parang great in a sense na you will be able to inspire people and change lives of people in a good way. Kasi sobrang yun nga, pag nakilala ko in a deeper level, I grew up in a very poor family, made a mistake a lot with relationships, and then was able to still survive to the extent that I was diagnosed with depression and anxiety, pero still standing. Ganun. So parang I felt that I need to do it so that maybe the kids or anyone going through change, kasi change to growth to yun yung yun yung take ko dito sa journey. Na life is just like this, we're meant to experience it. Parang ganun. Tapos yung goals ko kasi nga, yun nga, to be able to inspire people. Na in a way na parang hindi maging super naman hardworking yung dating, di ba? Parang yung tipong ayaw sumuko talaga. Pero yun na talaga personality ko na I don't take no for an answer. And true enough naman, since I didn't take no for an answer, na-proof naman si Visa Matagal lang yung waiting. Like, what's the goal? Ang nilook forward ko ngayon sa Australia is, yun nga, ma-experience ko yung work, magkaroon ng ambag sa super. No, I'm just kidding. Hindi, ginlook forward ko syempre if ever to stay longer. If not, at least to meet more people. Kasi yun nga, nagsa-solo backpacking ako. I love to learn more about culture. I love to learn or hear stories from other people. Kaya ako nag-reach out din sa'yo Kasi nakikita ko, good storyteller ka. So yun yung sabi ko, parang someone that is open to people to tell their stories. Ganyan. Ang dami ko kasing na-surprise ako na ikaw at the age of 38, doon ka nagsimulang kumilos to go to Australia. Kasi ang dami kong kakilala na pag nasa 38, 40-ish na sila, that is the time na umuwi na sila. Pero ikaw, at the age of 38, ang pinili mong landas ay mag-Australia ako. Iwanan ko yung career na meron ako sa Pilipinas. Stable Correct. naman. Oo, stable naman. Dami nagtatanong. Miski ako, sometimes I ask myself why I'm here. Pero at the back of my head, and every time, don't get me wrong, dumadating talaga din yung panahon na, uwi na tayo. Sinasabi ko na sa sarili, sinasabi ko sa sarili ko, para saan ba to? Kasi ako, I have, yun nga, medyo spiritual talaga ako. Sabi ko, Lord, alam mo yung gusto ko Sabi ko, alam mo yung gusto kong mangyari. Siyempre, una, mabago din yung buhay ko, mabago din yung buhay ng mga tao sa Pilipinas na kamag-anak ko, if ever na maging way, ako yung tita na magpaaral ng pamangkin, bakit hindi? Diba? Kasi wala namang anak, wala namang asawa. So, parang aanin mo yung pera, diba? Parang ganun. Kung bibigyan ka ng chance to change someone's life, bakit hindi? So, parang ako yung medyo privileged at that time na makapunta at somehow mabago ko yung buhay ko. And pag nabago ko yung buhay ko, I will be able to domino effect. Kumbaga, mabago ko din yung buhay ng mga kabataan sa Pilipinas, lalo na yung mga pinsan, pamangkin, yan. May tita ako na unang mag-Australia. Yung tita ko na ito, nung nagpunta ako ng Australia, siya ang tumulong sa akin. Sa kanya ako tumuloy. Nung bago nating ako, siya ang tumulong sa akin makahanap ng trabaho. Sila ang tumulong sa akin kung paano i-navigate yung buhay dito. Tapos, sumunod sa akin yung pinsan ko naman. After 3 months. And then, after a year, na nandito ako, stable na yung buhay namin. Yung tita ko, natapos na yung visa niya. Umuwi na siya ng Pilipinas. At ang sabi niya sa akin, wala akong regrets. Kasi, nandyan na kayo. Diba? Yung gano'n, yung parang worth it, yung journey. I don't make me cry. Na parang minsan hindi para sa atin. Yes. Yung ginagawa natin dito.
Ang dami kong narinig na kwento na sinasabi nila na itong pong ginagawa ko ngayon kaya ako nag-aaral ay hindi naman para sa akin. Alam kong uuwi ako. Alam kong hindi ako magtatagal rito. Pero kung ito yung paraan para mabago yung buhay ng anak ko. O bakit hindi, di ba? Correct. Kasi di ba, parang God will gonna use you. Oh my God, medyo spiritual. Pero parang feeling ko, I enjoy my life so much. Na-enjoy ko na talaga. Been to different countries, eat whatever I want, restaurants and stuff like that. Nabili ko na rin lahat ng gadgets na gusto ko, damit na gusto ko. Parang, is this going to be my life? Wala siyang purpose and meaning. I just find it walang purpose and meaning. Parang, I have a lot of money, ha? Dati na sa Pilipinas. Hindi naman sobrang dami. Pero, enough. More than enough to sustain my life. But I'm sad. Super sad ko nun sa Pilipinas. Ayan, sister ko makakapagsabi. Sobrang lonely ko sa Pilipinas. Lagi akong galit. Kasi nga, parang redundant yung life. Okay, tas lalabas, kakain. Tapos after uuwi, alone sa bed. Tapos wala siyang purpose and meaning. Tapos parang calling siya from above. Yun yung feeling ko. I was thinking of when I was first hear your story. If other people ang makarinig nito, yung iba ang sasabihin dyan, bakit mag-Australia ka pa, nag-aaksaya ka lang ng pera, hindi na yan worth it, ano pang ginagawa mo dyan. Pero ang hindi nila naiintindihan, iba-iba kasi yung dahilan. Totoo. Iba-iba yung pinanggagalingan natin. Hindi ka naman nagsisi sa naging decision mo. I would lie if sasabihin kung hindi dumating sa point na gano'n. May point na nagsisi talaga. Siniisip ko talaga, bakit hindi ko na lang ininvest yung money na nakuha ko from redundancy kay Google sa another business pa? Baka sakaling mas masaya yung life ko, mas well off yung buhay, kumbaga. Pero hindi talaga para talagang, tas ito pa, every time I plan to go back to the Philippines, may binibigay si Lord na sign parang meron siyang sinasabi na di ka uwi, tulad ng visa. Ang tagal dumating. Pero ngayon lang, July 8 lang dumating. Sabi ko, okay Lord, uwi na tayo. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Almost 2 years is already enough. Dumating yung visa. Tapos, nahirapan din ako maghanap ng work. Ang una, akala ko visa lang ang problema, kaya wala akong nakikitang trabaho, walang mag-i-sponsor sa akin. Kasi nasa occupationalism marketing Tapos maganda naman credentials ko Okay naman yung credentials ko. So, how about, uwi na ako? Kasi talagang hindi talaga yata. Ang hirap Lahat visa, trabaho, talagang pinahirapan talaga ako. Pero, after ko ulit to pray, job interview, accepted. Start ka ng September 7. Ganun. Anong trabaho mo ngayon? Ngayon, nasa retail ako. Oo. Working at one of the retail. Hindi ako sure kung pwedeng sabihin. Hindi ko pa nababasa in full yung kontrata. Pero, safe tayo. Para safe tayo. Pero makita niyo ako sa Bondi. Sa Bondi area, Westfield, Bondi area, yung pinagtatrabahuan ko na. Kaya rin ako nag-decide to stay here in Mascot kasi mas malapit siya. Nasa Liverpool area kasi yung mga cousins ko. Doon ka dati sa kanila? Oo. Ngayon namimiss ko na yung mga pamangkin ko. Na-miss ko yung ingay, tsaka yung bunso, kasi yun talaga parang lumaki na siya sa akin. Pero nakikita mo ba yung sarili mo na bubuo ng sarili mong pamilya? Siguro kids, no. I already accepted I'm not gonna have kids anymore. Choice na yun. Before, nung nasa 20-ish ako, gusto ko. Why not? Bakit hindi? Diba? Pero now that I'm 40, tas sumasakit na yung likod natin, namamanid na yung kamay ko. Ang hirap magkarga ng baby kasi nga nag-alaga din ako ng pamangkin ko for, yun nga, nung time na wala akong trabaho, parang di na muna yung baby. Siguro, partner na lang, companion, ganun na lang siya. Makakatuwang. Makakatuwang, ganun na lang. Wala na talaga yung parang bubuo pa ng family. If ibibigay ni Lord, bakit hindi? Pero for me, it's a no na talaga. It's a no. Ano ang aral na itinuro ng Australia sa'yo? One, it humbles me. You'll never know. Lahat talaga ng meron tayo, I could say it's just borrowed. Kung ang ganda-ganda-ganda ng buhay mo before, one day, someone more powerful than us, kayang kunin yun. Kaya dapat we have to really find our purpose and meaning. Para if our life is low at the moment, we were able to say, it's okay, I already enjoy life. So maybe this is growth. At saka wala naman talagang growth na komportable. Wala naman talagang growth na sasabihin na nakahiga ka lang, diba? Sabihin, growth to, diba? No, kailangan talaga
Sa growth ba experience mo lahat? Sinasabi nila na parang, pinapakita nyo kasi sa social media, maganda yung buhay, ayos yung buhay. Tapos nakikita ko pa yung post ni Ate Kay, ang ganda ng coffee shop. Oh, yan. Parang ang yaman mo naman. Diba? Parang ganun. Pero, behind that, may nakatagong kwento. Oo, ayan. Speaking of cafe, it's just collaboration. Ayan yung mga ginawa ko. Noong mga time na hindi ako nagtatrabaho, I try to be productive. So, nag-a-attend ako ng mga marketing AI summit kasi yun yung isa pang kagandahan dito sa Australia. May mga nag-host ng libre. Parang, strategy, one of their sales strategy. Tapos, pag nag-host sila, hindi siya putyo-putyo. Doon yan sa Sheraton Hotel, sa Park Royal Hotel, doon ang mga pero free marketing AI. So, yan yung talaga nag-focus din ako sa mga conferences. Umattend ako ng conferences. And then, I took, kasi nga, eto na, nadadamage na yung yung emotion ko, yung mental health ko din. So, para sa akin, kasi alam kong nag-go through growth ako, nag-take ako ng life coaching, life coaching and mindset coaching sa The Life Coaching College. Nakabase sila sa Melbourne, but I did it online. Ano po ang ginagawa nun? So, sa life coaching, most of the time, we're not psychologists, but life coaching ang ginagawa namin is, we are the coaches who will hone you how to move forward. So, aalamin namin saan nanggagaling yung parang stuck feeling, and then we will gonna create a program for you to help you move forward. Yun siya. So, changing the mindset, kasi diba, ako naniniwala kasi ako na it's all about mindset when it comes to achieving high or dreaming high. Parang kailangan talaga strong yung mindset more than this one. Kasi pag emosyon yung pinagana natin, walang mangyayari. So, ngayon po kayo ay certified mindset coach? Yes, I am a certified mindset coach dito sa Australia. Ay, ang bongga, diba? Certified mindset coach. Ang coach ng mga mindset. Nagko-coach ng mindset. Do you think na kayo po, bilang as a certified mindset coach, so parang you are guiding people, you are guiding there to think wisely? Wisely, tama. Ganyan, paunahin ang isip bago ang emosyon. Emosyon, correct. So, tingin niyo po ba kayo, kailangan niyo po ba ng mindset coach? Actually, yan ang reason kung ba't ko siya kinuha. I think I need it for myself first. Nung naaral ko na siya and na slowly na-adapt ko na siya sa sarili ko, that's the time I decided maybe it's about time to be seen and talk about it. Yun siya. Kaya nag-reach out din ako sa'yo nun. Sabi ko nga sa'yo, Emil, magpo-40 na ako. Parang may gusto kong gawin ng 40 years old, ng 40th birthday ko. Parang ikaw yung best person to talk to. Actually, nahihiya pa ako nun. Pero talaga nakikita kong ikaw yung makakatulong sa akin to, parang gusto ko lang talaga to serve. Si Jay Shetty, I don't know if you know him, but he's a celebrity mindset coach. Sabi niya, ang greatest purpose daw in life ng tao, if you don't know yet, wala kang talent, hindi ka marunong sumayaw, hindi ka marunong kumanta, wala kang alam gawin. Ang greatest purpose daw in life ng tao is to be of service. I wanted to be of service sa mga kababayan natin. Siyempre, una kababayan natin bago ibang tao. Pero, to be honest, nagbibigay ko siya ng free sa mga ibang lahi. Yung mga pinagdadaanan, doon ako nakakapag-share sa kanila ng but not really formally helping them pa. Kasi nga, friends sila, hindi naman sila clients. So yun lang, mga few advice, wisdom nuggets, ganyan. Halimbawa ako, as a normal individual, so hindi ko masasabing hindi sila normal. I mean, as a common individual, bilang isang masang Filipino, kailan mo masasabi na kailangan na ng isang tao ang mindset coach? Pagka nararamdaman mo na nagsiself-sabotage ka na, yung parang pakiramdam mo may something kulang sa'yo, tapos hindi ka na makagalaw, hindi mo na alam yung next na gagawin mo. That's self-sabotage Like for example, mayroon akong isang example na story. Yung friend ko, kakakuha niya, after waiting of 9 years sa citizenship niya, after niya makuha, sinasabi niya na di-depress siya. Citizenship na hinintay niya for 9 years. Only to say and ask himself, what's next? Uwi na lang ako ng Italy, balik na lang ako ng Italy. Diba? Parang,
what's the point of spending 9 years in Australia, working hard, and now na nakuha mo na yung citizenship mo, nag-iisip kang umuwi. So that's self-sabotage. That is one example of self-sabotage. So once you feel like everything is going right and yet ikaw gusto mong sirain, that's the time you also need to consult a life coach para ma-enumerate kung saan nanggagaling yung pakiramdam na yun. Maybe you're just lacking of like socialization, baka wala ka lang masyadong friends, ganyan, or yung meron kang friends pero hindi deep yung connection. Kailangan pa rin natin ng human interaction. Hindi no man is an island, totoo yun. Tsaka dati hindi ako marunong humingi ng tulong, ngayon marunong na akong humingi ng tulong. Kasi independent girly nga ako, panganay eh. Oh, never ako nag-reach out yung ganyan. Emil, ano naman tayo? Never. Gagawin ko yan mag-isa. Oo. Pero sa inyo po, pagka ganyan, hindi ba nakaka-drain yun? Draining? Ang pakiramdam pag nagbigay ng advice? Oo. Siguro draining kapag nakikita mong hindi sinusunod yung advice mo. Pero pag nakikita mo naman na nag-move forward sila, nagiging effective, diba? I don't think it's draining. Parang mas ano siya, yung achievement sa'yo na, na sumunod siya, okay yung mga bagay-bagay. Yun, ganun. Kayo po, parang pwede bang i-life coach ng life coach yung sarili niya? Siyempre, hindi pa din. Pero at least you have an idea. Even the best fall down sometimes, sabi ng song, di ba? So, it doesn't matter kung life coach ka. For example, nga, si Jay Shetty, if you follow his podcast, may podcast siya, On Purpose ang pangalan. Meron siyang mentor. So, lahat tayo, estudyante ng buhay. So, kailangan lang natin pumunta sa School of Life. Alam mo yun, hanapin mo yung mga tao. Sabi nila, you just need 5 people in your life. 5 people daw yun na magtatap ng creativity mo, magsasabi sa'yo ng totoo, yung walang BS, na sasabihin ang pangit mo, ang baho mo ngayon, di ka naligo ngayon, ganon. Yung totoong tao, yung taong magtatap sa'yo sa financial mo, na, ito dapat mong gawin, pag hindi mo alam, yung tao na magtatap in sa spirituality mo, and yung taong tutulong sa'yo habang na romantically inclined kayo with each other. Those are 5 people that you really need in your life daw. So at the moment, kulang ako ng isa, which is someone that I can spend the rest of my life. Oo, yun ang kulang sa akin. Tingin nyo anong dahilan? Picky ako. Ang ganda ko daw. Pero hindi, yan totoo nun, kasi gusto ko talaga din yung halos hindi naman super aligned, but yung somehow nakakasabay sa sa mindset. Kasi I cannot say I'm very disciplined, pero very ako talaga, inclined ako spiritually. Di ba, nasa ibang bansa kasi tayo. Sa ibang bansa, ang lonely eh. Oo, totoo naman. Nakakalungkot, di ba? Alam mo ba, dito sa ibang bansa kasi, parang kailangan mo ng katuwang. Totoo. Kailangan mo ng karamay, Totoo. kailangan mo ng kasama kasi kahit na may kaibigan ka, yung kaibigan mo, may pinagkakaabalahan yan, hindi ikaw ang priority yan. Totoo. Kaya parang necessity rin na meron na isang tao na ikaw ang priority at siya ang priority. Hindi mo po ba naisip noon yun? Wala talaga, Emil. Wala, nakipag-date ako, nag-bumble din ako, nag-dating app din ako. Kumusta ang dating app dito sa Diyos ko, mapapadasal ka talaga. Bakit? Kasi parang lahat sila damage. Kasi yun nga yung problema pag ang dami mo nang alam, no? Pag alam mo na yung emotion ng tao, I can easily spot narcissist people. I can easily spot people who are not interested of me. I can easily spot stuff na kasi nga alam ko na, naaral ko na, nabasa ko na. So nalalaman ko na kung eto lang ba yung gusto, ganyan. Pagkatapos ng isang gabi, wala na. Yung ganon, diba? Yung mga ganong klase. So, nai-spot ko na siya kasi ang dami ko na ding alam kasalanan ko na. Joke lang. Baka kasi napapangunahan lang. Siguro, pwedeng ganon. Pero at the same time, wala talaga pang nagja-jive. Yung someone that can timid me. Yung ganon, someone that can somehow mapipigilan. Yung parang, shut up na lang ako. Yung ganon, kapag kunyari, nag-aaway, stop the car. Yung ganon, shut up. Ganon ka na lang. Pero dito, like, ang dami, sobrang multicultural kasi. Diverse ng Australia. Do you see yourself having a non-Filipino partner? Oo. I don't think Filipino will gonna like me. Kasi hindi ako super submissive. For me, I think Filipino loves submissive women.
hindi ko gusto na nagre-report ako. Hindi ko gusto na pinapakailaman yung damit ko. Kasi, I don't know lang ngayon yung mga kabataan ngayon, ha? But yung dating time ko, 40. 40, oo. Bawal magsuot ng mga sexy-sexy, di ba? Oo, pero I act 28, Okay. Oo. So, ang mahirap bang makipag-date dito? Totoo, medyo mahirap makipag-date dito. Meron akong isang story, quick lang. Yung friend ko, nakilala niya yung ano niya ngayon, partner niya, asawa niya. Medyo pinag-chismis natin namin. Nag-gossip na kami. Oo. Yun, yung ayun nga, nag-chismisan na. Medyo naka-dependent sa drugs. So, the relationship started toxic. Ganon. Tapos, nabago niya. Wala naman hindi naman lahat tayo may superpower to change someone. Hindi naman natin, Pero, love is magic. We don't know. We don't know. Yes. Oo, totoo yan. Mas, lalong walang mangyayari. I agree naman dyan, yes. We think, kung hindi magtutuloy ito kasi narcissist to. Pero parang on that moment na sinabi mo yon, sinong narcissist? Oo, totoo. Kasi ikaw na yung nag-decide na hindi pa naman natatry. Correct, oo. Pero ako kasi, sa sarili ko, parang I dated multiple times sa Australia. Masyado kong mahal yung sarili ko. Ayan, isa pa yan. Sobrang mahal ko yung sarili ko. Oo. Kung hindi alam mo yung value mo. Kung hindi mo ako kayang i-value kung paano ko i-value yung sarili ko. Kung hindi mo ako kayang alagaan kung paano ko alagaan yung sarili ko, wag na lang. Wag na lang, correct. Pasensya na. Correct. Masyado kong ginagastosan yung sarili ko. Maggastador ako At mahal ko yung sarili ko I want to spoil myself. Ganyan ako. Tama. Ngayon, kung hindi yun kayang, at ganoon din ako sa partner mo, correct. I can give you the heaven and hell. Yeah, tama ka dyan. Pero, kung hindi lang din naman kayang ibalik yung ganong uri ng pagkalinga. Wag na lang, correct. Yan din, you got it correct. Siguro, parang nakikita ko agad yung mali, which is not a good character for me. I still needs to hone myself when it comes to dating. That's the reason why then hindi pa rin ako super nakikipag-date. Kasi nga parang marami pa akong kailangan din i-fix sa self ko when it comes to dating. So parang most of the time talaga, parang I would rather spend time alone than spending or wasting time sa tao na hindi naman ako kayang i-value. Siguro, sobrang taas lang siguro talaga din ng value ko sa sarili ko kasi hindi na ako pang one night stand. Wala nang ganun Hindi na walang ganun. Wala na ako dun sa age. Wala na ganun. Wala na tayo sa age na parang maglalaro pa tayo. Parang lay your cards. Ganyan ako makipag-date Parang few talks, tapos meet ulit. Lilay ko na yung cards ko. Ito yung ito yung baraha ko. Ilay mo na rin yung baraha mo. Ang bilis naman. Ganon. Oo, very ganon ako kasi nga ayoko nagwi-waste ng time. Ako kasi live-in agad. Live-in agad para magkakilala na. Tapos bakit hindi mo hiwalay. Oo, bakit pasensya hindi? Na. Oo. Hindi yun yung nais ko. Huwag natin ituloy. Correct. Kasi that's life. Ano ang worst experience mo in terms of dating in Australia? Ay nako, isa sa pinaka-worst is pinagbayad niya ako ng kape. Nag-makeup ako, inayos ko yung buhok ko, bumili ako ng damit. Only to find out, I'm gonna pay for my coffee. And hindi siya prepared for the date. Alam mo yun? Yung para talagang, nakita kami sa QVB, tapos, nakita ko siya, may dalang malaking payong ng Bunnings. Tapos, sabi niya, kaka-out ko lang sa trabaho Nagtatrabaho siya sa bangko. Tapos, anong gusto mong, iinom ka ng kape? Ganun, sabi ko, yeah, kape lang. Tapos, in-expect ko, magde-dinner kami. Kasi dinner time na yan Hindi na lead sa dinner. Tapos, sige, okay na, parang gano'n na parang tapos na yung usapan, I have to go home. Kasi sa Liverpool area pa ako anong oras na? Parang 7 o'clock na, uuwi pa ako ng Liverpool. Parang inisip ko talaga nun, wala siyang planong mag-dinner, magugutom lang ako dito. Wala rin akong planong ilibre siya ng dinner, parang awa niya na. Diba? Pero kailangan ba?
Nanlilibre ang lalaki? Hindi naman. At least makikita mo agad na nagpuput agad ng effort to make plans. Sana may plano. Doon pa lang makikita mo na sa little things kung may plano siya. Like for example, I book. Meron naman ako nakadate na mga okay naman din na I book anong gusto mong pagkain, ano yung preferred mong food. Ito yung malapit dito sa area mo. Sunduin kita, dito tayo kakain. Ganyan. May mga ganun naman. So yung kaso nga lang, yun nga lang, after nun, they're expecting something more, which I am not willing to give at first date. Siyempre, first date pa lang naman. Talagang Pilipina naman tayo. Oo, willing naman. Bakit naman hindi, di ba? Kasi very common in the culture dito sa Australia na yung tinatawag nila na hook-up culture. It's very popular. Hook-up culture, yeah. Like one night stand and after that. Siguro kasi din long term na din kasi yung iniintay ko na if ever magde-date ako, long term na. 40 na, parang ganun. 40 na tayo. Tama na yung play-play. Tama na yung playtime. Di ba nakakatakot? To grow old alone? One time. Yan yung reason nung sinusumpong ako ng depression and anxiety. Dumating yan sa point na natatakot na ako na feeling ko, I'm gonna die alone. But then, looking at my friends, looking at my family, I know I'm not gonna die alone. Yun. Tsaka alam ko may darating. Meron talagang darating. Paano kung wala? Pag walang dumating, edi will ni Lord yun. Magpasalamat tayo. Kasi at least peaceful, wala kang kaaway. Wala kang, kunyari, gusto kong bumili ng iPhone 17 Pro Max. Fully paid. Wala kang pagpapaalamanan. Diba? Minsan kasi kailangan mong magpaalam. Tulad na tumira ako dun sa cousin ko and nakita ko yung life ng mag-asawa dito sa Australia. And building a business, kasi nag-build sila ng interior design business. I helped them as well a little bit sa business sa marketing side. Building a business together with your partner, hindi din siya easy. So may mga away-awayan din, ganyan din. Pero mas titiba yung relationship. Oo. Kaya if ever may namimiss ako sa relationship, yung may kaaway. Yung gano'n. Pero nagkaaway. Pero yun nga, parang hindi pa talaga din siya dumating. Baka hindi ko pa nakikita. O hindi ko pa talaga siya namimit. Kasi ngayon pa lang ako may trabaho dito sa Australia. Na-insecure din kasi ako for the past years na wala akong mai-offer sa table. Kaya yan yung reason din kung bakit ako nag-take ng life coach. Kasi dyan hinuhone yung saan galing yung bubog mo, paano mo aalisin yung bubog na yan, paano mo lilinisin yung bubog na yan, paano ka mag-move forward, ano yung unang step na gagawin mo. And first step is to somehow feel comfortable then with your economy. Una, sa yan. Kasi at least alam mo may ma-offer ka sa table. And to begin with, Australia is a good country to work, diba? And experience. Worth it namang i-take risk si Australia, be. Sobrang worth it naman yung i-take risk kasi multicultural, so makakakilala ka ng iba't ibang klaseng culture, tas malalaman mo din kung paano nila na-navigate yung life nila dito sa Australia. So, there's more to life than Philippines. Yun, isa yun. Totoo ba yung work-life balance ni Australia? Totoo. Lalo na kasi kung hindi ka na, 'di ba, kasi si student ang student, 'di ba, lang tayo part-time job lang talaga tayo. So, kapag katapos ng work mo, tulad ako, shift ko is 11 to 4. Yan yung shift ko. Nasa Maroubra Beach, malapit yung yung work ko. After nun, pupunta ako ng beach, manonood ako ng sunset. So, for me, depende kasi sa tao kung ano yung sinasabi nilang work-life balance If work-life balance ba is uuwi ka ng bahay by 3 p.m., magbabasa ka ng libro, or work-life balance is tatawagan mo yung mga kamag-anak mo na nasa Pilipinas, kayang-kaya dito sa Australia yun. It's all about time management and paano mo din i-value yung oras mo, kung kanino mo siya gustong i-spend. Kung may isang bagay na babaguhin ka sa naging journey mo, ito at bakit? 2013, nag-iisip na ako na mag-aral, but that time I have a partner. So sabi ko, tas yun, good career din, nasa advertising na ako noon. So sabi ko, kumikita naman, tas may kasama ako dito sa buhay, bakit pa ako aalis? So siguro, yun yung totoo yun na kapag may pangarap ka, merong pumapasok sa utak mo na ito yung gusto mong gawin mo na, wag mo nang pag-isipan. Kasi the more na pinag-isipan mo, the more na hindi siya matutuloy kasi nag-overthink ka na. Pero, since it's meant for you to experience and it's meant for you to happen, mangyayari siya, doesn't matter anong edad mo.
Yun yung nangyari sa akin. Yun talaga yung nangyari sa akin. So, yun talaga yung noon mo pa gusto? Noon ko pa gusto, 2013. Kasi nandito na yung pinsan ko, dalawa sila eh. Close kami ng mga cousins ko na yun. Si Ate Jen tsaka si Louie. Close kami. So, parang nandito na sila noong 2013. So, sana mas earlier. Pagka ganyan ba, wala kang insecurity sa mga pinsan mo? Wala. Ayan lang yan siguro yung isang good attitude na meron ako na talagang finiflex ko. Never ako naging inggitera. Mas hard ako sa self ko. Lagi kong sinasabi na, kaya mo pero ayaw mong gawin. Ang tamad mo. More on ganun. More on hard ako sa self pero hindi ako inggitera. Anything na na-achieve ng mga kaibigan ko, ng kamag-anak ko, masaya ako. Kasi, ang sarap kaya sa feeling na wala sa yung kamag-anak magsasabi, pautang. Diba? Dapat ganun yung mindset natin na kapag may tinulungan ka, tapos sasabihin, hindi na yan, nagmamalaki na yan, nakapunta na ng Australia yan. Kunyari, mga ibang mga tao, diba ganun yung yung nasa isip nila. Lalo na yung mga medyo older sa atin, nakatungtong lang ng Australia, akala mo na kung sino tinulungan ko yung ganyan. Ganun sila minsan. Pero dapat ang mindset is like, ay, maganda, nagpapatuloy na siya ng buhay niya. Nangangarap siya ng malaki. Di na siya mangungutang sa akin. Di ba ganun dapat yung mindset? Sana ganun lahat. Kung may isang bagay na makapagpapauwi sa'yo sa Pilipinas, for good, na malis ka ng Australia, wag na mag-Australia, ano ito? Kung makakabuild ako ng business na mababago at may inspire yung mga kabataan, I will go home. Kasi wala na akong pakialam ngayon kasi naranasan, like I said kanina, naranasan ko na yung hirap. Naranasan ko na rin yung alwan ng buhay. So more on meaning and purpose in life na talaga ako. Gusto ko talagang makakreate ng something that will hone the Filipino kids. In a good way. Naiyak ako. Bakit? Bakit sobrang intact mo sa... Kasi wala ako nung bata ako. Walang nag-guide. Yung mom and dad ko hindi important sa kanilang education. Tapos walang oh my God. Wala talagang guidance. Kung anong course yung kukunin mo. Basta walang advice. And it's good to have an ate that you can call and give advice to you according to life experience. Yun talaga siya. Okay. Wala kang ate. Oo, totoo. Solo ride talaga. Since 17 years old, solo ride. Tapos, pag may problem solver ka pa. Yeah. Kaya yung parang gusto ko, kung pwedeng maging ate ng bayan, it's okay. Ang tapang ng mga ate. Oo. Sometimes, hindi natin nakikita. I mean, but at behind of it, our ates is sacrificing a lot for us. 100%. Hindi lang halata. Parang minsan kasi ang mindset natin lahat, ang paborito ng magulang ay yung panganay na. No. That is what everyone thinks, diba? Ako rin, namuhay ako, namulat ako, napananaw ko, paborito ng magulang ko yung ate ko. Yung ate ko lagi. Yung ate ko na lang palagi. Lagi na lang siya. Sabi nga nung nanay ko, aminado ako na paborito ko yung panganay. Ganyan. Pero at the back of that pala, ang dami rin palang nakaatang na responsibilidad sa ate. Sobra. Minsan may time pa nakala nila madamot ka but you're not. Ikaw din sa sarili mo, hindi mo din alam paano isa-survive yung life mo. May ganung, tulad ngayon, nasa era ko ng ganun. I remember one time as well, nung namatay yung mom namin, yung nanay namin. Tapos yung ate ko, sobrang naging emotional siya. Ganyan. Tapos, ang higpit niya. Ganyan. Tapos parang sabi niya, ang hirap, responsibility yung pakiramdam na responsibilidad niya kasi kami. Dahil ate siya. Na hindi natin alam na yung mga ate, wala silang ate. Yun. Diba? Na walang guidance. Walang nag-guide. Alam mo ba, self-help book ang naging guide ko about life. Yung self-help book talaga. Yung mga author na sila, Ryan Holiday, yung mga author na, yung podcaster na si Jay Shetty. Si Jay Shetty talaga. Pumunta pa ako ng Singapore to see Jay Shetty in person sa tour niya. Kasi,
I felt na his podcast really is talking to me dun sa journey ko na yun. Na wala kang masabihan, walang magsabi sa'yo ng tamang advice, how to go through life. Minsan talaga, ipupush ka ng life to go to school of life on your own way. Kasi intindihin din natin, yung mga magulang din naman natin, hindi din naman din sila nag-guide ng magulang nila dahil nga yung mga batch din nila, wala namang inaral din yung mga magulang, yung iba wala din guidance from their family. Talagang privilege to have guidance. And unfortunately, ako yung medyo hindi privileged. And nakukuha ko lang yung guidance talaga through self-help book and podcast that I've been hearing. Do you think that's enough? Of course, hindi din. Life experience. Kailangan kong ma-experience yung buhay para malaman ko, ay, hindi wala tama yun. Ay, mali pala yun. Oo. So talagang ako yung parang epitome of like school of life. Talagang nag-go through ako sa school of life. Tinuruan ako ng buhay talaga. Sa lahat ng aspeto. Relationship, career, navigating changes, talagang life talaga yun. Tas yun, prayers. Very powerful ang prayers. Kung isa sa pelikula ang buhay mo, MMK. ano ang aral nito? Sabi yun ni Alden Richards. Sabi niya doon sa isang interview niya, malaking hindrance daw yung pagiging mahirap. But you don't stay mahirap. Kailangan mong pilitin yung sarili mo to find ways para hindi ka, kung kailangan humingi ng tulong, don't be scared to ask for help. Kung alam mo matutulungan ka ng tao na yun, na hindi ka din mapapahamak, nang walang kapalit, alam mong genuine din yung pagtulong sa'yo, ask for help. Kasi hindrance ang pagiging mahirap sa pag-aaral, yes. But hindi hindrance ang pagiging mahirap para mabago mo yung buhay mo. Kasi isa ko sa mga patunay na from squatters area, nandito tayo sa Australia, nabigyan tayo ng pagkakataon to experience a good country, a good life, 'di ba? Mahirap, hard worker tayo dito, pero good life, 'di ba? Ang ganda nun. Kompletohin ang pangungusap. Dito sa Australia. Dito sa Australia, mag-grow ka in a good way. Yeah. Maraming salamat. Thank you, Emmy. Pinaiyak Thank mo you so ako. much.